you again, Tito June. Well, it's always nice to hope for that. Syempre, mag-blockbuster, mag-box office. But I guess the main purpose of all of us is to really put out a good film. Diba? Maibalik ang quality films na gawang Pilipino. Maibalik natin ang pelikulang Pilipino na yun ang panoorin ng mga tao sa sinihan, hindi mga Hollywood films, hindi ba? Or ano muna, Filipino-made films muna bago yung mga Hollywood films, hindi ba? Yun lang naman ang I think purpose natin lahat. Bukod sa dito sa project na ito, it's the entirety of the film industry here in the Philippines. We would like to buhayin ulit ang industriya ng pelikulang Pilipino. Yeah, David, yeah. Ay nga, gaya na sinabi ni Barbie, buhayin yung film industry. Yes, and actually, mas maganda naman talaga manood ng pelikula sa sinehan. Diba? Back in the day, nung mga bata pa tayo, nung pre-pandemic, ang saya mo na ito sine. Diba? So with this film, with these kinds of films, sana ay bumalik yung mga tao sa ganun dahil mas masaya talaga. Place ulit. Maganda kasi itong di ba? Maganda panoorin to pang mga first date, di ba? O kaya yung mga gusto nilang rekindle yung love nila. No, dahil that kind of love para ma-realize nila na kung gaano ka-powerful ang love, hindi ba? Ang saya kaya nitong date movie, di ba? Yes. Pero kayo nung makita, the first time na napanood niyo yung trailer, anong naging reaction niyo? Kasi ang dami ng ganda-ganda, di ba? Kayo mismo, sobrang ba kayo na-excite, talagang ganda. Ako, reaction ko, kinilig ako. Kinilig. Tapos, nakita ko sa ko, pogi ko dito. Ano yung sena? Ano ko? Oo nga, yun kasi parang feeling ko mas less ko yung stress ko last year. Ganun sa mas pogi ka na dito. And, ayun, tsaka maganda talaga. Napakaganda. And super excited ako dito. Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene direct sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na yun, abangan na yun. Yun yung, namin, first chance encounter ng characters namin. So dun mabubuo yung rapport namin dalawa hanggang sa magkaroon ng character development. So ang saya, ang ganda ng banter namin sa bar scene. Yun yung very first scene din na kinuna namin on the first shooting day. Ang sarap mag-promote pag ganyan, no? Na ang ganda ng feedback. Pag alam mo maganda yung pelikula, Sa mga ibang kasama sa movie, like si Miss Arlene, nakita mo is this the first time you saw the trailer or you've seen it before? I've seen it before. In fact, I saw it on Instagram through Direk Cathy's, I had to comment. Sabi ko, Direk, trailer pa lang, kinikilig na ako. I will repost this, Direk, ha? Ganun agad ako. Nakakakilig bilang nanay niya. Tapos gano'n nangyari sa anak ko, na-imagine ko yung anak ko, maging ganyan din. Yun ang lahat lumaro, ang daming lumaro agad sa isipan ko bilang ina at in my 50s, na-enjoy ko. I want more mga people your age. Kumbaga, it's for everyone. Walang edad. Which is what we want, di ba? Kasi parang sorry, I have to mention it, mga Korean dramas, we're also into it. It's the same thing naman, it's a rom-com. So why don't we patronize our own, di ba? Kaya naman natin, ang ganda, kinilig din ako. So, definitely I will watch this 20 times. In the movie house. In the movie house. So, ang sarap ng Arlene, no? Pwede mong yayain ng mga kaibigan. Lahat ng edad. Isipin mo nga para ako mapakilig mo. Kasi medyo, siyempre sa edad na doon, nawawala na yung kilig ko sa mundo. Di ba? Alam mo, you become jaded. Pero this really, honest, walang it's not such a major role naman for me, pero the movie itself, talagang alam mo pinagtuunan ng pansin. Yun ang importante, hindi lang basta-basta makagawa at ipalabas. Pinagtuunan ng pansin ni Dre. In fairness to you, kita-kita yung excitement. Ay, yung kinikilig ako. Sana na, kayo na ba? Kayo na ba? Pero yung sa ibang kasama sa ASEAN, anong naramdaman mo trailer ng pelikula? Ako po, I feel celebratory for the production dahil alam ko na
pinagbuhusan nila to ng strength at ginawa namin to a few months ago at talagang I'm really proud of the production kasi alam ko marami silang ibinuhos na enerhiya para matapos to. So, I'm in a celebratory mode para sa kanila, para sa production, para sa Pocket Media. Okay. For me naman, bilang hopeless romantic din akong tao, I can't wait talaga to see yung pagka-hopeless romantic ng dalawa sa film. Kasi sobrang nakakilig talaga. I read the whole storyline while dating. And sobrang brilliant talaga ng writer ni Direk El. And I'm just so honored to be part of this film, this majestic film. So let's all watch it in the movie house, guys. So yeah. Yan. Wait, Jules, si Ivan ba? Ayan, yan. Kaya nga, tumutok lang ka. I love it. Ako, lover boy talaga ako. Wala nang iba. Lahat minahal ko. At mamahalin ko pa. Pero pag nakita ko si Barbie at si David, matayo yung balahibo ko sa hindi na matayo yung balahibo sa kanila. When I see them on screen, they really glow. And they really have a chemistry. They really have something there. And this film has something. And I'm very proud. Everybody worked hard from wardrobe to director. So please support us. We need your help. And let's show them what's up. Okay, eto last na, no, for Barbie and David. Kasi, Opo. Akit and David, last week. Yes, opo. Actually, kino-coordinate na namin with Sparkle yung schedule dahil gusto talaga namin umattend sa mga block screening para makalibre ng sine. Para makalibre ng panood. Hindi, pero kasi hindi rin biro naman talaga ang mag-organize ng block screening. So, for our supporters to organize block screenings, we really appreciate it, and parang the least we could do is to attend, hindi ba? Sila naman ang gumawa ng lahat. So, ayun, yes, we will really make time for it, di ba? Yes, we will make time for it. And actually, yung last film ko nga, nagpa-vlog screening yung mga fans ko. And then, I got super emotional dahil parang ginawa nila yung lahat na to para sa akin. And gumagawa pa sila ng mga, parang naging testimonial sila sa akin. Sinasabi nila yung parang, why we love you, mga ganyan, nalala kong iiyak ako. So, super thankful sa mga fans na nag-effort, nagbabayad para supportahan kami. So nice. Barbie ko. Hello po, kamusta na po kayo? Alam mo, bigatin talaga yung media ko pag invited silang lahat, di ba? Alam niyo talagang, ay, grand media ko, nga naman. Indeed. Movie kasi. Ayan, tama naman. Thank you so much. Hindi ko makakalimutan na ginawa namin sa Korea. Actually, I like to add, kasama namin si Divine. Yes! Magkasama, tatlo kami sa Korea. Oo, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Actually, yung wall na nilalakaran namin ni David dun sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous K-drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming, yung eksena namin sa po, direct yung tawag doon sa, yung tunnel, yung lamig na lamig ako, yung lamig na lamig ako, kasi yung isa sa mga Korean producers namin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki, binilhan kami ng rice cake, yung spicy Korean rice cake. Sobrang sarap. Tapos isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat kami nagkukumpulang kami, nakabilog kami. Yun yung midnight snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, ito pa lang yung unang proyektong pinagsamahan naming lahat. Pero ganun ka-tight yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So ang saya ng buong Korea experience namin. Pinaka-memorable, I think yung... Actually, lahat ng scenes memorable dahil yung mga
locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinaka-memorable yung nandun tayo sa crossing. Yun, oo, dahil romantic siya, luwis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig, actually super saya siya. And na-enjoy ko rin yung nagpunta kami ng Itaewon, yes, Itaewon kami. Dahil super fan ako ng Itaewon Class na TV show. So, ayun. Bakit luwis buhay, David? Kasi tumatawid, parang sa scene, kailangan namin tumawid. And yung mga cars. Oo. So one time na actually parang sabi ko kagabi, halika na. Tapos bigla nag-greet. Ay, sorry. Ayun, thank you. Di ba ikaw, meron ko bang mga nakakalokang experiences sa Seoul? Eto na nga po. Parang kasi meron kaming call time na afternoon. So naabutan kami ng lunchtime. Tapos kami din na Barbie, naghahanap ng saan tayo kakain. Walking kami. Saan tayo kakain? Hindi po kasi yung mga kainan. Ayun, bukas! Enter kami, pasok. Pa-order nga kami ng isang ganito. Kasi tabigyan mo kami nito, tingnan to. Mind you po, 12 noon ha, lunchtime. First meal. Binili na. Ang ganito parang ang ganda na pakinggan. Kung cheese, so food. Ganon. Bigyan mo tayo. Intestine ng baboy. Beef intestine pala. So seasoning. Pulutan pala. Oo, pulutan pala. Namulutan kami. Ng hapunan. Ng ano. So yun yung pinaka-memorable. Masarap yun. Tapos nagulat kaming lahat kasi kumukulo yung mantika. Talagang gumagano, talagang nagsashine siya eh. Kasi nagulat kami kasi magla-lunch po kami sana. May biko po ba dito? Parang biko. Binigyan kami ng intestine. Yung pinaka-memorable. Tapos, dilibre kami ni Barbie. Thank you, Barbie. Sobrang memorable yun. Yun dahil doon. Kaya memorable kasi na ako nagbayad eh. Thank you. Totoo yun. Naging memorable dahil nalibre ko. Oo, kasi nalibre. Akala ko dahil sa intestine eh. Hindi. Meron naman nandito eh. Dahil nilibre ka ni Barbie. Meron naman dito eh. Okay. Kuya Romel, meron ka ba? Thank you, Kuya Romel. Ayan, naghahanap pa rin ako. Barbie, huwag ka makialam ha, Barbie. Ang tanong ko para kay David, dahil nakiwalay ako sa'yo. Ano ba yung question? Paulit po. Pakirephrase na, Jairo. Baka mas matindi ba yung tanong ko dito after? Ano daw, David, is there a time na naisip mo na sana kayo na lang? Sana. I think, Yung totoo ha. Hindi naman siguro kasi minsan kapag may ka-work ka, di ba? For example, may love team ka, I think it's easier na parang since lagi kayo magkasama, di ba, na nasa eksena kayo, nasa teleserye kayo, meron kayo endorsements na magkasama kayo. So parang minsan ako isip ko lang din, uy, mas madali siguro yung gano'n. But of course, Hindi mo na alam yeah, but you know, of course, Pero chicken man lang kami. Sasagot mo. Oo naman, syempre, mga ganun kayo naman talaga eh. Yun. Ikaw ba? Hindi ba yung tanong sa akin? Di ba po, yung tanong? Hindi ako satisfied sa sagot niya. Hindi po. Oo, parang pinaikot-ikot niya eh. Pero dito eh, sa dulo naman, so nagsabi naman siya. Meron namang konti. Meron namang konti siya sinabi na, oo naman. Sige, tanggapin ko na rin. Barbs, kung halimbawa lang wala sa buhay mo si Jack, posible bang may love ka? Hindi. Gusto ko din magbabalik ko.
I think, mahirap nga, no? Mahirap nga siya. Mahirap nga. Para sa akin, sisigundahan ko si David. Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very strong friendship within the love team, within the partnership. Kaya hindi na rin ganon kahirap for the both of us to work together. And to answer your question po, na if single ako, is there a possibility? Sinong makakapagsabi, hindi ba? Siguro, ask me again when we get there, tita. Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. Nice answer, actually. Satisfied ka ba? Satisfied naman ako sa sagot. Actually, yung pressure tayo ng dalawa, di ba? I'm sure, David, I know, hindi mo ito direct na aminin sa amin. Pero lalo na sa mga kilig moments yung dalawa, kasi matagal-tagal na ito. Nagsama kayo sa Ibarra, nagsama kayo sa Sino Ka Man, nagsama kayo sa Pulang Araw, and then now in this your first movie, imposibleng hindi kayo, magkainlaban sa isa't isa. Am I right? Pero parang bago ka sumagot sa pagsasabi ni Tita Acer, parang siya si Mila sa that kind of... Papunta po doon. Pa-love coach. Parang Barbie. Tama naman. David, pinibigyan ka ng chance mag-isip doon Sumusundot na ako nila Tama naman talaga yun. Diba? Kahit siguro ako, ganun iniisipin ko. Siyempre, sa dami nilang dalawang eksena, bakit di sila nagkakailangan? So I think it's normal naman to say. So it's a yes. So parang you're speaking from the point of view of Madam, parang gano'n. Na iniisip niya yung iniisip mo. Kung makakita ka rin ng love team na sobrang ganda ng chemistry, tama ba? Ayun daw po. Di ba? May translate ko. Sige, kahit pa paano, Joy, nakuha natin naman yung sagot. Hindi, pero yes, Tita A. Pero in all fairness naman to David, di ba? Kahit na lumigoy-ligoy ng bed light, may sagot pa rin siya na, oo naman. Yun na nga. Hindi siya nagsabi ng no or good job ka dyan. Yes. Pag ako di nakapagkukuyang ko rin ito. Sige, lastly naman, I follow them both on Instagram. Pero siyempre, yung algorithm, hindi ko kita lagi nakikita. So hindi ko alam na meron. Kaya sabi ko, kayo na ba? Kasi gusto ko sila. Kung anak kita sa totoong buhay, at may mayaman na, mabait pa, simpatiko, game na. Diba? Yun, kaya katanong, kayo na ba? Diba? Hindi ko alam na meron. Sorry na. Hindi ko nakikita lagi sa algorithm. Kaya pala si Tita A, hindi niyo po rin nakikita. Kaya mo rin katanong, tatanong ko siya dito. Diba? Hindi ko naman alam. Kasi sumaganda pwede. Effective. Kinikilig ka ako sa inyo. Hindi chika. Kilig ko. Hindi ko mapapag-comment pa doon kay Direk. Diba? Pero talagang kinilig ako sa trailer. Sorry naman. Talagang kinikilig Kaya pala tanong ka ng tanong Tita A dito. Kaya yung siguro, pasalitahin natin the rest of the cast. Lahat kinikilig. Sorry po, what is the question po? kayo na ba, di ba? Kami na. Oo, matagal na. Kasi last question ko, babalikan ko talaga si Barbie at saka si David. So, yung sabi ko sa inyo, yung discoveries nyo, working with each other in this particular movie. Ako po mas maraming akong eksena kay Barbie at talagang gusto ko yung work etiquette ni Barbie. Talagang very good ka. Galing talaga niya. Very good talaga yung etiquette niya. Talagang, alam niyo ba, an actor prepares. Si Barbie, she prepares a lot. Talaga. Kaya may mga eksena na minsan nakakalimutan ko makaka-eksena tayo nanonood ako sa'yo. Totoo, kasi minsan nabubulol kasi natutuwa ako sa preparation ni Barbie as an actress. Sana maging national artist ka. Manifest natin yan. Manifest ko yan. Magiging national
Yun po yung discovery ko sa iyo. Dahil sa pag-libre ko kasi. Kape naman dyan. Joke. Ako naman po ay second the motion kasi bilang bago pong artista, medyo sobrang pressure po talaga ako, especially kapag yung scenes ko with Barbie and David. And halos lahat po ng scenes ko in this movie is with Barbie and David lang talaga. So minsan, yeah, sorry Derek, pero you know, I kind of forget my lines, ganyan. Pero sobrang galing po talaga ni Barbie talaga. As in, sobrang dami ko rin naka-work ng mga ibang artista. Si Barbie yan talagang top 1 na mapapahanga ka talaga while she's acting in front of you. At saka lagi siya nagpapakapi sa akin. As in, 3 times a day kami nagkakapi sa taping. So, pero yun, the pinaka-biggest discovery is sobrang galing nilang dalawa. And worth it tong movie na panoorin talaga. And sobrang na-pressure ako sa kanila. So, shit. Yun. Yeah. Tita, so feeling ko, kasama ko lagi si Adam eh. Nung una, akala ko sila talaga. Kasi hindi ko naman alam yung love team nila eh. Kung Barda. Pero yung nasa set kami, parang meron eh. So, ako, sobrang forward ko. David, ano ba? Trip mo ba si Barbie? Tapos, hindi niya ako sagot minsan. Ano ito iba? Inuman? Ano ito yun? Ganun yun, diretsyo. Wala nang padalos-dalos. Pero like what David said, Tita, when you're working together with someone for so long, you spend so much time, there's a big chance. And they're both great people. They're both great actors and an actress. And there's a big chance. But that's all up to them na. So we just have to wait and see, right? Wow, nandun yung pressure. Alam ko marami pang gusto magtanong, but let me ask one last question. David. parang nagugulat si David eh. David. Nagyan ba dyan, David? Is there, may time ba na parang nakakaramdam ka ng pressure because of this love team? I think kayong dalawa, kasi you have to be realistic in portraying certain role, lalo na ng isang magkasintahan, di ba? So, sa inyong dalawa na lang, tatanong ko yun, meron bang pressure sa inyo, especially so na wala kayong relasyon in real life? I think hindi naman ako masyadong pressure dahil napakagaling ni Barbie na actress. Siyempre, kumbaga, talagang kunwari magka-eksena kami. Naisip mo na in love siya sa akin sa scene, di ba? Kasi napakagaling nga niya. So, ayun, pero wala namang pressure. Wala namang pressure. I'm super happy na ka-love din ko sa Barbie dahil marami akong natutunan sa kanya. Diba? Tapos ang ganda-ganda, ganyan. Di ba binalan siyang Barbie, meron si David na signature pakilig pose. Pag nagpapakute siya, tama ba direct? Tinataas niya yung kilid. Mga ganun siya. Yeah, tama mali. Mila? Ano? Tuntas yung kilid mo. Ako naman po, to answer po your question. I think yung pressure ay to maintain po yung love team, yung lakas ng love team. Kasi simulan sa pool naman po, unexpected naman po na mag-pick up yung team up naman po namin. So I guess yung pressure is coming from kung paano namin siya ma-maintain. At sana masulit namin ang partnership na ito, hindi ba? At wag mawala yung aming friendship kahit na siguro in the future ay magkaroon kami ng ibang work, hindi ba? Mas yun po mas yung friendship and yung pagiging consistent ng love team namin. So siguro it helps na parehas kami ng management. We are both under Sparkle of GMA Network. Kaya parang nag-guide nila kami ng maayos sa mga proyektong tatanggapin namin as a love team po.
Thank you so much. Thank you. Good luck and congratulations. Hindi nasa may river ba yun? Rivers under the bridge. Yeah. Yun. So yung scene namin doon syempre may lines kami, tapos tinitingnan ko siya, tapos very romantic yung scenery. Na parang, uy, ano ba yun? Syempre, I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, di ba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in maging scene ako, I always feel things whenever I work with Barbie. So, yeah. Ikaw ba, pag every time na ginigisa natin hindi kasi parang, sa amin kasi parang feeling namin napaka-alis mo yung hapon. So paglalabas nasa ibang mga artista kasi medyo may nag-hold back tayo, parang pinapaano kami. Pero ikaw ba, every time na magkasama kayo ni Barbie sa mga kilig na eksena, nadadala mo sa bahay or minsan naisip mo ba na namimiss mo siya hindi dahil na-eksena siya, kundi dahil parang feel mo, love mo siya. Parang feel lang. Sabi niya gano'n, pwede, parang gano'n. May mga gano'n naman, di ba? Si Barbie naman talaga, maganda talaga, sipa, girlfriend material talaga siya. Ay, sorry. Bakit bet din ba ni Ayman? Oo, joke lang. Nagkatamaan ko kasing water. Okay. Barbs, thank you, David. Barbs, ikaw naman, is this the kind of film na pwede mong ipanood kay Jackie sa Lente? Nang wala ng tanong-tanong at wala parang feeling mo, kikiligin din naman siya. Actually, tinanong nga niya sa akin kung kailan ipapalabas. Sabi ko, July 10, sa sinihan. Sabi niya, may kailan natin papanoorin? Nag-receive na siya. Gano'n ka-supportive si Jack kasi dami di bang nagmamahal sa social media, pinupush ka na ng to the point na parang nalalait na rin si Jack. Well, first of all, I would like to extend my gratitude for acknowledging that. Thank you so much. And I would also like to say how much I appreciate his support towards me. And hindi ko naman na ma-describe kung gaano kalaki yung suporta niya sa akin. Pero siguro, hindi ko komportabling magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin. Yun na lang. I'm happy to. Thank you. Kerly naman for my last question. Nakasama mo ng Katniel. Hindi ba? Anong meron dito sa Bardanas? Parang sabi mo, kinikilig ka rin naman sa Katniel. Anong meron dito sa dalawa na parang kakaiba naman sa Katniel? Pareho na, sorry pero ako lang, I will speak from the heart. Pareho kinikilig. Basta sa shooting namin, kinikilig ako sa kanilang dalawa even off-screen. Which was the same with sila Kat. So, pareho, kakakilig, kaya lang gusto kong matuloy, pero no disrespect to your love, the love of your life. Hello, Jack. Alam ko na, ginugel ko na siya, wala lang signal, pero hello, Jack. Pero kinikilig talaga ako, sorry. Diba? Diba ako nakikita pagkakaya, even kay Barbie, the way she acts or something. They're both nice. Pareho naman she's just whiter than Kathy, but they're all nice. They're all beautiful women. They're like my children talaga. Walang pinagkaiba. And I love that the actors of today, the Gen Z, has learned to show respect. Kasi there was a batch. I don't remember which batch. Pero nawala yung respeto sa mga nakakatanda. Alam mo, sabi ko nga, if you cannot respect the person, respect the age na lang, diba? Pero these youngsters, they're also nice. Wala akong masabi. Parang inaral nila at sinapuso nila kung anong importante sa buhay, respeto. And I love that for all of them, all of these young kids who I've worked with. Yeah. Kuya Lar, hello. Dali, hello. Kuya Lar, hindi kasi nabanggit kami. Thank you.